Hello? Hello po. Naririnig niyo Hi! po ako? Yes, napakalinaw. Hi! Good evening po. Good evening. Kamusta Tawa naman? okay naman po, Papa Jackson. First Mhm. time pong natawagan, ang tagal ko nang nagcha-chat sa'yo, parang last year pa. So parang sinisisi mo pa ako, no? Parang, Hindi. Oo, parang ano, kakapanood ko lang po ng sa YouTube kanina yung sa Energy last time. Last ah, Friday, oo. ganun, Ayun. ganun yata talaga Ay, buhay. opo, ayun. Sabi ko, ay sayang, wala na akong chance na Mm. matawagan. Kaya nung nakita ko kanina na naka-live ka, although aware na po ako dito sa Petty. Yun, nag-chat agad ako. Alam mo ano ka, no? Konti pala tinanong ko, ang dahil mo na sinabi. Feeling ko ano, hindi maganda ka maging ano, ahente. Parang ganon. Ay, hindi po talaga. Sabi ko na Ay, hindi po di talaga. ba? Oo. Opo. Di ba Ay parang po. ano ka, no? Parang medyo ano ka. Tawag nun? Um, conversational. Opo. Na, May pagkamadaldal din po talaga. Kaya dito po ako napasok sa pagiging oo. ahente. Ang ganda na ng pagkakasabi ko, conversational eh. Pinapangit mo pa, dal-dal pa sinabi mo. Anyways, what do I call you tonight? Ano po, mag-share po ng Yeah, akin about anong pangalan tatawag ko sa'yo? MJ na lang po, MJ. MJ. Okay. Opo. MJ. Okay. Yes pa, MJ po. At ilang taon ka naman ulit? 32 po. 32. Calling from what part Opo. of the Philippines or the world? Laguna po. Laguna. Saan ka sa Laguna? San Pedro po. San Pedro, Laguna. Oo. Niya ako. Para feeling ko marami nakakilala sa akin. Wala naman siguro. Opo. Tsaka bakit? May illegal ka bang ginagawa sa San Pedro? Ba't ganyan? Ba't ka naiiyak? Wala naman po. Wala naman po. Anyways, nag-dinner ka na? Actually, nag-aantay po talaga ako ng delivery ko kasi nagugutom ako. Kakadating lang. Okay. Eksakto. And ayun po, kakabalik lang din ng boses ko kaninang umaga. Last 2 days, wala po talaga akong boses. Talaga? Bakit anong nangyari? Oo, medyo husky pa nga po ngayon. May ubot sipon, tas Parang malamig po parang dito. uso ngayon, ano? Opo, uso Oo, po parang talaga. uso ngayon, oo. Opo, kababalik lang talaga niya kaninang umaga. Mm. Sakto po talaga. Mm. Anyways, may asawa ka na ba? Meron po, pero separated na. Kailan pa? Since last year, Bakit? May anak kayo? ano po, oo, Ha? dapat mag-celebrate pa kami ng 6th year wedding anniversary namin nitong January. Pero, 6th wedding wala. anniversary dapat ninyo. Opo. Tapos, total Ah. of kulang 10 years together. So Pero ano wala kayo, na parang 4 years nagawa. na magjowa, ganyan. Tapos, Opo, 6 years na mag-asawa. ilan anak nyo? Ano po, 2 po. 2. Okay. Opo. Alright. Yung ba yung pag-uusapan natin? Opo, since last year pa po talaga. Mm-mm. Oo. Ayun. Pwede na po pa ako magsimula. Kwentuhan mo ako. Opo. Bali, ayun po kasi, bali nag-start kami high school lovers. Tapos, during 3rd year to 4th year high school, and then nung magka-college, nagkahiwalay po kami kasi hindi siya nakapasa dun sa school na pinag-examan ko. And then, Wait lang, dahil hindi na kayo after, magka-schoolmate, naghiwalay kayo? opo, kasi Bakit? Anong klase na? parang, Ba't ba discrimination? po, di na po siya nag-retake dun sa entrance exam. Hindi, kaya nga, ba't kailangan maghiwalay?
na-excite kasi college, papasok ng college, Ikaw ganyan. nakipag-iwalay noon? Siya po, Ah. parang sabi niya lang nung about bandang June, hintayin ko lang daw siya that year, pero hindi ko na rin po natupad kasi parang nakakilala na rin ako ng bago. Pero bata pa po, parang 16, 17 years old. Gano'ng katagal kayo nagkahiwalay nun? Parang after po nung high school, way back 2017 po nagkabalikan kami. Opo. Tapos Ilang taon yun? Ilang naging taon kayong hiwalay nun? 7 years po. Ang tagal din. Yung bago kayo nagkahiwalay, gano'ng katagal kayong nun? Item? Kasi po after nung Hindi, during bago kayo naghiwalay pa, bago mag-college. Ilang taon kayo wala, mga isang taon lang din po kasi parang high school sweethearts lang din po. Okay. Opo. Tapos 7 years. Ang cute naman. Paano kayo nagkabalikan after 7 years? Di ba parang Kasi ang kwento, totally different person na kayo nun, no? yes, opo. Para ang naging kwento po kasi Papa Jackson, nung bandang June, nagkahiwalay kami, tapos sabi niya parang by December babalikan niya ako. Pero by October nakilala ko yung boyfriend ko na nabuntis din ako. Yun yung nagkaroon ako ng anak sa pagkadalaga. Ikaw pala talaga yung Tapos anak ko. after nun- Yan sinasabi ko. Nakalkal ko rin yung totoo, ha? Hala ko siya yung forever. Napangakuan ka, Tapos di ba? after nun- Ganon, no? Oh, Ang wait, bahala ano, sa'yo parang pag nabuntis ka. May ganong dialogue, no? akala ko po kasi pag nag-boyfriend ako ng college, yun yung pang forever. Actually, pag nagjowa ka naman, kahit hindi college o high school, feeling mo siya na, which is a good outlook. Kaya kailangan ng guidance na magulang para magsabi, baka hindi pa yan forever, Opo. magbigay lahat, ganon. Yes po. Tapos po after nung dapat nababalikan niya na ako that same year, nakita niya na may kahawak na ako ng ibang kamay sa holding hands. So, step back na siya. Then after nagkaroon na kami ng kanya-kanyang love life, tapos lumaki na pa yung panganay ko. And then, nagkaroon pa po ako ng second partner after that kasi nga po hindi ako paninindigan ng tatay ng panganay ko. Okay. And then, yung naging boyfriend pa after hindi rin po kami naging magandang outcome gawa ng parang more on money issues. Tapos tanggap naman po siya ng parents ko kasi nung time na inayawan ko siya after kasi nasifeel ko baka dumating yung time na isumbat niya sa akin once na siya na yung sumasagot dun sa anak ko. Kaya, yun po, kumbaga hindi ko rin kasi nakita yung almost 4 years. And that time, hinak niya kasi IT siya. And then, nung gumawa ako ng panibago, hindi ko alam, naka-expose pala yung personal number ko. Then, doon naman din po nakuha. Wait lang, may gumagawa nun? Opo. Expose. That time. Okay. Hindi ko na po namatandaan. Then, gumawa po ng panibago. Tapos, nakita po nun itong asawa ko. Tapos, pinext niya ako. Ayan. Pero po kasi ng barangay. Parang sa isang terminal lang kami sumasakay. Pero from time to time, nagkikita pa lang din kami. Pero dead na nga. Kasi Malaking bagay yung malaking bagay yung kalugar mo, no? Aminin natin. Opo, pero ngayon struggle siya. Yun ang masaklap kasi pag naghiwalay naman kayo, yun lang, kalugar mo. So, opo. it's a double-edged sword. Kalugar, katabing barangay lang din naman siya. Pero there's a chance na magkasalubong kayo, isang todo lang yung sasakyan ninyo. Opo, kasi nung time na buntis ako, nakakasabay kami sa jeep, ganyan. Tapos syempre awkward kasi nga parang akin, naging parang pangit yung outcome after ng hiwalayan namin. Tapos siya, syempre, parang nung time na nagkabalikan kami after that incident, nung nakita niya ako nung time na yon nabuntis ako, sinisi niya daw yung sarili niya kung bakit niya ako iniwan. Tapos nabuntis ako ng iba din, hindi nga ako paninindigan. May mga ganun na naging usapan kami way back. So, kumbaga, and the rest is history. You were together, di ba, for 4 years, kinasal kayo on the 4th year, naging mag-asawa kayong anak kayo ng 6 na taon. May anak kayong dalawa? Ilan? Opo. Bali po ngayon ang anak ay 3. So, isa yung sa panganay mo, 2 yung sa inyo? Opo. Okay. What went wrong? Bakit kayo nagkahiwalay?
Ano po, actually, nung naging una ko pong share about dun kasi bisyo, sa bisyo siya. Tapos, yun po yung shinare ko one time na piniem ko sa inyo. Then parang, hindi kasi siya allowed dun sa station about dun sa sugal, parang gano'n. So, parang ang Ha? na-advise ko sa is baka Sinabi sa'yo doon sa station? Opo. Ah. Na, So, ano po wait kasi lang. So, online sugal siya kasi. so hindi na kita nakausap noon. Opo, kasi parang ang sabi nun, sinorward ako kay DJ Tara na baka kung pwede siya na lang. Kasi nga, parang that time nag-ano pa po dun sa parang ads. Okay. Oo, kaya hindi po inalaw yung Oy, wala reason akong ko. kinalaman dyan, ha? Oo. Opo, Sabi ko nagigets sa ko inyo naman talaga din kayo. po. Ako, ha? Naiirita. Opo. Okay, hindi. Charot Eh, lang. O, sige kaya na. po Ito na. parang Magkausap na tayo. Okay na. Kumalma ka na. Kalma na, ha? Kalma na. Opo. Sige. O, tapos. Para alam po, pero yun po talaga. Ang una po, okay naman po kasi parang after 2 years, saka kami nagkatsyempuhan na gusto na namin mag-settle down pareho. Kasi ako, Okay. coming from a 4-year relationship na parang feeling ko hindi siya kita ko in the future. And then siya, nagkaroon din siya ng parang muntik nang magkaroon ng tuloy. Sorry, naputol yun. Doon Muntik naman din magkaroon ng? live-in partner po. Ah, Kasi parang hindi na siya nauwi-uwi sa bahay ng girl. Opo. Okay. Tapos nagkahiwalay din sila. Then, yun nga po yung naging, sumunod naman din na, yun po, nakita niya yung Facebook ko. Tapos, tinext niya ako, ganyan. Tapos, nalaman ko na siya. Then, after that, nag-meet po kami after 7 years. O yun po. Okay. Tapos, doon po nag-start ulit. Okay. Ang kinasal naman po kami. Feeling ko hindi. And then, smooth naman po nung una. But after yun po, parang way back 2023, yun po nag-start na parang may sinishare siya nung una sa akin about investment dun sa cowork niya. Then, although simula pa lang po kasi nung nagsama kami is hindi na po kami totally, parang hindi kami nagpapakailamanan ng pera. As long as nag-share kami sa bills, tapos nakakapag-ipon. Normal naman yan nowadays eh. Kumbaga, basta maayos yung yung hatian nyo ng obligasyon. I mean, your money, after shelling out your obligation, your money, ginagawa yun ng mga taong pareho may trabaho. Yes, opo. Tapos po, yun po, pagdating po nung 2023, pagpasok po ng 2024, doon ako medyo na siya sa akin. Nung nabuntis ako. Teka, MJ. MJ, oo. Napuputol-putol ka, oo. Ay, okay na po? Para kang chorizo. Ayun. sabi ng iba, bakit ba chorizo? Hindi ba kayo tataka bakit yung lagi sinasabi, ba't chorizo? Pag napaputol-putol. Kasi nakakita na ba kayo ng buong chorizo? Parang skinless ng ganisa. Di ba laging putol yun? Opo. Laging putol, laging chorizo. Ako lang. Opo, nga. Bibihira yun. Parang pag nakakita ka ng chorizo, laging putol na lang eh. No? Anyways, tapos, game. Tapos po, nung nabuntis po ako sa bunso namin, nag-stop po ako mag-work. Then, pagpasok ng 2024, din na po siya nanghihingi ng tulong sa akin na hindi niya na po kinakaya financially. And then, tulong because hindi na niya mabigay yung obligasyon niya or tulong kasi meron siyang ibang obligasyon? Ano po, sa gastusin po sa bahay. Kumbaga, kasi hindi ko muna mabibigay yung dapat ko ibibigay ko, parang gano'n. Ikaw na muna, parang gano'n. Opo, parang yun nga po. Kasi nga hindi na po nagkakasya. Tapos po pagdating na kasi nakapag-start na po ako ng work. So, ang expectation ko is mas makakaluwag na kami. Kasi nga dalawa na ulit kaming tatrabaho. But after po, nung pagdating ng April, doon na po siya umamin sa akin na may malaki nga po kaming utang. About doon sa naging vision niya before. Nako. Pag sinabing malaki yung utang, magkano yung utang na malaki na yon? Ang unang naging around 200
thousand. 200,000. Nung sinabi niya, Wala pa siyempre tinanong mo, 200. di ba? Paano ka nagkautang? Oh, Gumanong ka. hindi Kasi, po. Nung una hindi. po sa akin na Akala mo, na shinare niya sa akin. Bali po kasi nasa work ako that time. Tapos mm, magka-chat kami. mm, Then pinapauwi niya ako ng maaga. Mag-uusap daw kami dalawa. Pero before that po, mm. nakikita ko na parang may something na medyo tuliro na, ganyan. Medyo natutulala. Kasi siyempre, alam mo yung Kasi galawan, di kabisado ko po ba? kasi siya. Opo, Mm, kasi kabisado ko siya kahit iniisip lang eh. mm, mm, So, mm. time na Okay. po, yung kinabahan na may iba ka, ganyan-ganyan. So, sabi Okay, niya okay. wala naman. Tapos po nung pag-uwi ko dito sa amin, doon na nga po siya umamin na, yun nga po, may utang nga po kami na ganun kalaki. And then, ang unang naging reaction ko po is, sabi ko sa kanya, paano natin susolusyonan? Hindi po ako nag-hysterical na bakit mo ginawa, anong ginawa mo, bakit ganito, bakit hindi po. Kasi po nung time na umamin na siya, tapos humagulgol na siya sa harap ko and then nag-sorry siya. Ang nasa utak ko talaga is papaano. Kasi po, pagpasok pa lang ng January, may mga nagiging utang na kami. So, ang ginagawa ko po kasi talaga, binibreakdown ko siya para hindi lang kami mabulagan na, mag-due date na, ito na yung babayaran. Kumbaga kahit pa paano na ma-manage namin ng maayos yun. Okay. Po, todo effort pa ako, tapos yun pala, meron palang mas malaking problema. Mm, And then, yun po. After po nun, medyo doon na po talaga nag-start yung struggle namin ng pagsasama. Kasi po, nung umamin na siya sa akin, pagkapasok ko pa lang ng trabaho ng February, wala na po talaga siya nagiging ambag dito sa bahay, financially. So, ako po lahat ng kumargo. Tapos po nung una kasi, ang sabi ko sa kanya, okay lang naman as long as, kumbaga, yung sahod niya is nakakabawas na makatulong ng wait lang, balikan makabayad ng natin mga yung utang. yung sinabi niya na may 200,000 utang kayo. Paano yan? Paano yan? How did that go? Ang sabi niya lang po kasi sa akin parang online apps, online loan apps, tapos yung iba is sa mga kakilala niya, hanggang yung iba nagkaka-interest na penalties, then Pero lumubo dapat tinanong naman mo, di yung ba, kung paano ka nagkautang? Parang ganon. ayun nga po. Pero po Mm. kasi bago pa man din kami nagsasama, since almost 2 years din po ako walang work. So aware po ako sa mga nagiging bills namin dito sa bahay, such as yung credit cards, tapos yung ATM yan nakasanla kasi nga kailangan ng dagdag ng budget, ganyan. Alam mo, Pero very, behind very that, typical yan sa ating mga Pinoy. No? opo, kumbaga hindi na siya maaalis unless talagang may sapat na pera talaga. Then behind that po, hindi ko na po alam para ng utang kasi Teka never lang, ko siyang MJ, nakita MJ, po. bayad ba yung Po, hello. internet nyo? Hindi naman po. Hindi bayad. Ay, hindi po, naka-data lang po. Wala po kaming ah, wifi kasi mahirap yung signal dito sa ah, amin. napuputol-putol kasi. Tapos, game. Oh. So, ayun po. Bali, hindi ko po kasi siya nakitang naglaro ever since. Wala po akong any hint na yun na pala aside doon sa una kong napansin na Mm-mm. sa pinagpaalam niya sa akin na investment na sa kasama sa trabaho. Okay. So, ayun po. Bali po yung sabi ko po sa kanya nung time na umamin siya noon, hindi ko siya matutulungan financially kasi cargo ko na sa bahay. So, sa family namin sa side ko is wala din talagang capability na makatulong financially. So, humingi kami ng tulong doon sa side niya, which is na Sorry, naging chorizo ka na naman. ay parang, Ano na? hello. Humingi ka ng tulong. Sa family nila. Okay. Opo, kasi sa amin, sa family ko, hindi rin po kami financially capable. And then, natulungan naman din po kami ng family niya. Pero parang ang kapalit ay ako yung sinisisi. Na bakit daw hindi ko alam, bakit daw hindi ko binantayan, ganyan. So, ayun po. So, parang ako yung naging kapalit. Kahit na sabi ko na hindi ko naman din talaga alam. At kung alam ko naman, di sana pinigilan ko noon pa. Then, yun din po nagkaroon ng lamat yung sa relationship namin ng parents niya. Tsaka ng buong pamilya niya. Kasi hindi ko matanggap na bakit ako. Although, nandun naman din sa part na alam ko may responsibility ako bilang asawa na dapat alam ko yung ginagawa niya. Pero dapat bilang may isip na siya, so may anak na kami.
So, dapat kumbaga, responsible din siya sa mga nagiging actions niya. Okay. Ayun po. So, ayun po, na-settle naman siya after a month. Kaso, bumalik din po kasi siya ulit. Inulit niya. And then, around bandang July to August, yun na po, doon na po ako parang napuno kasi pagod na po ako. Parang financially, nag-work, tapos nag-work ako pag uwi ko sa mga bata, sa gawaing bahay. And then yung simpleng rant ko sa kanya na parang sinishare ko lang na sobrang bigat na ako. Na nagigets ko naman financially na hindi niya ako matutulungan. Ano man lang ba yung tulungan niya ako dito sa bahay, ganyan. So parang ang dating sa kanya is ina-atake ko siya. And then dumating na po yung time na parang one time galing siya sa work. Hindi na lang siya makapasok dito sa bahay namin. Hindi ko na siya pinapapasok. So parang napuno na po ako. Hindi mo na Tapos po, pinapapasok? Bakit naman? ano po kasi parang parang naisip ko po na parang ako lang din naman mag-isa. Ganon. Kaya nung time na po yun, umuwi siya, nagulat siya, hindi na siya nakakapasok sa bahay. Tapos umuwi siya sa kanila, which is katabing barangay lang din naman namin. And then, yun po, after po nun, kasama niya yung papa niya, pumunta siya sa family ko, which is sa kabilang barangay din kasi nasa gitna kami. Kinasap niya yung parents ko na bakit nga daw ganito yung nagiging asal ko, ganyan. Then, yung una po kasi wala pang idea yung family ko about it kasi nga parang syempre, ang bigat din, tsaka parang ayoko na ding makadagdag sa iisipin nila. Nagulat na lang po sila na may ganong issue kami ng asawa ko. And then, nung na-open up na po, sabi ko po sa papa ko, kausapin niya bilang lalaki si lalaki, baka ako naguguluhan lang. Kasi po yung papa niya tahimik, hindi ko po alam kung paano nila kinakausap, pero parang walang epekto. And yung papa ko po kasi magaling siya makipag-usap. Not to the point na parang bayan siya na bakit parang ginaganto mo yung anak ko. Wala siyang ganun. Siya, very comforting, very, yung mga words niya. Hindi siya yung parang nang-aatake. And then, ayun po, July hanggang December 2024, hindi na po siya nauwi dito, pero napasyal-pasyal siya. Hindi kasi hindi mo pinapapasok eh. Opo. Yun po. Doon po siya unang nasaktan kasi parang ang dahilan niya, syempre bahay niya rin to, ganyan. Tapos bakit hindi na lang siya nakakapasok. Nung sinabi ko po yung side ko noon na, yun nga, parang doon sana kung hindi man lang siya nakakatulong financially, ibinabawi man lang niya sa ibang bagay. Kasi po parang na-feel ko na ako na lahat, tapos tinutulungan ko siya na magbayad ng utang niya. Tapos siya nakikita ko umuulit na naman. Na parang ako na lahat dito sa bahay, tinutulungan ko pa siya sa utang niya. Pagpapasok siya sa trabaho, ako pa nagbibigay ng pamasahe niya para makapasok siya. Kasi wala siyang pagbabayad ng utang niya. Parang ganun po. Tapos po, after noon, by mga bandang December 2024, nag-usap po kami na medyo okay na kami, ganyan. Pangako nilang na wag nilang uulitin. Kasi hindi na daw. Tapos January 2025, bumalik siya dito sa amin sa bahay. And then nung una, akala ko po okay na kasi ang usapan namin January ng 2025. Opo. So 1 year ago, After po itong kinikwento mo, 1 year ago, no? Yes po, 1 year ago na po. And then nag-usap po kami kasi ayoko naman po na bumalik siya na wala kaming plano. Para for the sake na convenience lang ulit, for the sake na nagsasama lang din kami ulit. And then, nagsabi niya siya na hindi na ganyan. Then ako naman po kampante ako kasi kumbaga sobrang trauma na yung naging experiences namin last year eh. Kumbaga, na-settle na, after a month umulit na hanggang sa akala ko okay na talaga. Then pagbalik niya po nito noong January 2025, by March, nahuli ko siya na hindi pa rin pala siya talaga tumitigil. And then nalaman ko po yun kasi wala talaga akong nakita sa cellphone niya na any apps or any online games about that. Pero nung napasok ko po yung sa GCash account sa Maya niya, then dinownload ko po lahat ng mga transactions niya from January to March. Doon ko nakita na yun nga, kinakash in. Hello? And
Opo, opo. Kasi makikita po talaga doon. Hello? Yun. Tapos po, hello? Ayan. Hello? Hello? Okay Oh, na po? Okay na po? Yan, okay na. Okay. Ayun, okay. Ayun. Saan po ako naputol? Ayun, yung nakita mo yung transactions niya. Opo, yun po. Tapos po pinaamin ko po siya about doon. And then, aminado naman po siya na yun nga, hindi niya daw talaga matig kasi po kapag sobrang takot niya ako nagwawala, hindi ako nag-hysterical. Kinakausap ko siya, ganito kung paano ako magsalita. Pero naiiyak po kasi talaga ako. Kasi parang paulit-ulit na ako niloloko. Tapos pagod na rin po ako. Na yun nga po, financially talaga sobrang struggle kaming mag-asawa. And then after po nung March, nalaman ko, April, akala ko okay na kasi sabi niya, hindi na daw talaga promise last na ganito, ganyan. And then parang nagkaroon na po ako ng medyo nararamdaman ko na bandang May, nawawala na yung phone niya pag matutulog kami. Unlike before na parang sa ulunan or somewhere sa gilid tinatabi. Tapos po pag mag-charge siya ng phone, laging naka-off. Yun. Samantalang dati, kahit naka-on, i-charge niya. Tapos may one time na hinahanap ko yung phone niya, nakita ko, i-charge ko, pero nakita niyang umilaw, bigla siyang gising. So parang ako, nararamdaman ko may tinatago talaga siya. And then itong June last year, last stroke ko, kasi parang sobra na po kasi, na parang ilang beses na akong inuulit na niloloko. Which is, yun nga po, pera kasi, kumbaga, sabi ko nga po, kaya ko naman din gampanan na lahat dito sa bahay, ako muna, hanggat na maging okay siya. Pero kasi inuulit-ulit niya talaga. Then, nung huling usap po kasi namin that June, sabi niya lang sa akin, hayaan ko siya. Kaya niya. Pero pag ganitong nagkakandaletse-letse na, pati kami nadadamay. Nireto ko na po kasi talaga siya kasi sabi ko, hindi ka ba naawa sa akin? Hindi ka ba nakakaramdam? Sabi ko, wala ka bang plano para sa pamilya? Kasi sabi ko, ako pagod na ako. Sabi ko ganyan. Kasi po parang nakikita ko na sa kanya na parang, as long as kasi parang sinalo kasi siya nung unang-unang beses na umamin siya, tapos ang nagbayad ay parents niya. Pero utang pa rin namin yun sa kanila. Tapos Kumbaga, yung mga mas naging mas sumaba lang yung palugit kasi magulang naman. po, Pero opo, utang pa rin. Kumbaga, one day, babayaran pa rin yun. yes, opo. Tapos po, may mga bigla-biglang lumilitaw pa rin na mga utang na sinasabi niya na wala na, promise hindi na. Tapos magugulat ako bigla may tatawag sa akin na niningil online apps, ganyan. Nakakala ko simple 1,000 lang, kaya ko sana siyang bayaran. Pero nag-range siya ng around 15,000 above. Tapos within 1 week. So parang ako, hindi ko na alam kung anong gagawin ko kasi sobrang nade-drained na rin po ako. And then nito nga po nung June na nag-usap kami na sobrang asama-sama na ng loob ko. Kasi sabi ko parang, hindi ba dapat ikaw yung nag-i-step up kasi ikaw yung padre de pamilya, ganyan. Wala ka bang pangarap para sa atin? Tapos sa sobrang sama ng loob ko, sinabihan ko siya na, alam mo, inintay na lang kita na wag ka nang umuwi dito. Kasi parang ako lang din naman mag-isa. Tapos that night po kasi na nagrarant ako sa kanya, na ganito lang din kung paano ako magsalita. Hindi siya umiinip. So parang ang pagkakaintindi ko is parang aminado siya sa mga naging gawain niya. Tapos po, nung time na yon may pasok siya pang-araw, and then nung iniintay ko na siya umuwi ng gabi, hindi na siya umuwi. And then dire-diretso na po siya until now. Na Did you hindi na try talaga, did you try to establish contact or hindi na? Alam mo doon na papunta? nung una po kasi, after that conversation, that same month, kasi first week po yun ng June na nag-open up ako na nilabas ko na lahat. Pero that same month po nag-usap kami personally about sa naging issue namin. And then, ang sabi niya lang po kasi parang, nung January na bumalik siya, na kasi po yung bunso namin medyo sakitin, bumalik siya para sa anak namin. Ang sabi niya lang sa akin, tinry niya na i-check or i-assess yung sarili niya if mahal niya pa daw ako. Pero hindi na daw talaga. Okay. Tapos po, ang sabi ko sa kanya, sobrang nasaktan ako nun kasi parang sa dinami-dami ng reasons na parang walk away, pero bakit parang siya pa yung malakas yung loob?
Kumbaga Tapos po parang all sinabi of a ko sa sudden, parang siya na yung victim, parang gano'n. opo. Tapos po, kami na Hello? kasi po kumbaga Hello, huwag kang mawawala hello. ha. Oo. Opo, opo. Oo, nawawala ka ha. Oo, kalahating oras na investment namin sa'yo ha. Tapos, Ayun po. Nung nag-usap po kami personally after nung naging confrontation namin last week, yun nga po yung sinabi niya sa akin na hindi niya daw nakikita yung sarili niya na kasama ko pagtanda, hindi niya daw nakikita yung kasama niya in the future. Tapos ako sobrang sama ng loob ko kasi kumbaga nagkaroon ako ng anak before, hindi ako paninindigan. Tapos kami, nagpakasal kami, nagkaroon kami ng anak. Tapos all of a sudden, biglang ito na naman. pero di ba ikaw din naman ayaw mo na? Ano po kasi, actually hanggang ngayon nilalaban ko pa. Hindi, inilalaban mo na lang to. Noong time na you knew that he was ready to let go. Pero di ba ikaw na, ano ka na, di ba dismissive ka na rin sa kanya nun? Opo, kasi parang ang akin, paano ako magpapaka-submissive kung hindi siya marunong mag-lead? Tapos parang ang dating po kasi sa kanya, Hindi yan ang sinasabi napaka-dominante ko. po. Hindi yan ang sinasabi ko. Ikaw mismo, alam mo na dismissive ka na dun sa idea na pwedeng maayos. Kasi di ba, ayaw mo na siya pauwiin, di ba? Kumbaga, may mga remedyo ka ng ganun eh. Which is, hindi ka na masisi. Kasi nga, kumbaga, napuno ka na, di ba? So, when you say na, na lumalaban ako, isn't that a little bit too late now? Kasi, Almost half a year na din. di ba? Opo. Hindi lang yon. I mean, if you tell me na nilalaban mo ngayon, isn't that a little bit, kumbaga hindi siya incongruence doon sa ginagawa mo na remedyo na pag napupuno ka, hindi mo siya pinapasok ng bahay? Ano po, once lang po siya parang parang ang pagkakaintindi ko nga po, parang ako na rin kasi yung tumutulak sa kanya palayo. Yes, yun ang sinasabi ko. My point is, I'm just reminding you na a long time ago, and you cannot be blamed for this kasi nga, may katwiran ka naman talaga eh, di ba? Very understandable naman yung reason mo. I'm not saying ideal, hindi kasi sinasabing tama yung or mali. Ang sinasabi ko lang is nagigets ko. Opo. So nagtataka lang ako ngayon na you are claiming na nilalaban mo. Di ba gusto mo rin naman talagang tama na kasi hindi mo siya nagbabago? Hindi ko po alam. Pero parang sa akin kasi, actually, Nag-gets mo ba yung pinupunto ko, ma'am? Opo. Di ba? Kasi part of your solution din naman is to let him go na. So ano tong pinag-uusapan natin? Ito, alam mo naman parating na to. Po kasi parang nagkikita pa rin po kasi kami. Hindi yun ang pinupoint ko. Actually, Hindi yun ang napunta siya pinupoint. dito. No. MJ, Opo. hindi yun ang point ko. Ang pinupoint ko is that I get the impression na para bang inilalaban mo ito tapos siya yung sumuko na. Tama? Opo, parang Okay. gano'n. Pero di ba ikaw din naman ayaw mo na dati pa to begin with? Nung napuno ka na. So pareho na kayo eh. Hindi ko lang po alam. Hindi ko po sure kasi ramdam ko naman ang harsh ko sa part na yun. Pero parang yun nga po, hindi ko rin po alam. I'm just reminding you na, well, where you're at right now is basically what you wanted. Kasi ganito, ang iniisip ko ngayon, nung panahon na you barred him from entering the house, nung pinigilan mo siya makatungtong na sa pamamahay ninyo. Again, whether tama o mali, nagigets kita. Kasi napuno ka eh. Naintindihan kita. Naintindihan kita sa part na yan. Pero nung panahon na yon, ayaw mo na rin naman ah.
Nung time po yun, parang hindi naman totally ayaw. Parang gusto ko lang siyang bigyan ng lesson na sumobra na siya. Mm. Pero mahal ko pa po siya nun. Actually, hanggang ngayon naman. But that's my point. Yeah, that's exactly my point. What if to you, ganun yung dating, pero sa kanya, dun siya Opo. kumuha ng cue? Opo, actually, totoo po. Kasi yun ang katwiran Sinasabi niya sa... niya rin po kasi sa akin. Ganito hindi ko sinasabi sa'yo na tama o mali ka. Pinapaintindi ko lang sa'yo where maybe Opo. he's coming from. Opo. Actually, nasabi niya na rin po sa akin yun last week na yun nga po. Yun po yung isa sa mga pinaka hindi niya makakalit na pinaka dinadamdam niya na ako po yung nagtataboy sa kanya. Well, ikaw hindi kita masisi dun sa part na yon. Kasi siguro naman, kahit sino mapipikon. At napikon ka, kahit sino ba naman di mapipikon eh. Di ba? Hindi naman kayo mayaman para magwaldas ka ng 100,000. Totoo po. I get your point. Ang pinapaalala ko sa'yo is that, isn't this what you wanted to? Hindi po. Kasi kung hindi ito gusto mo, then being dismissive would not work. Anyways, that's water under the bridge. Ika nga, no? Ano lang to, Opo. ina-analyze na lang natin. Kumbaga, kung ang kaduluduluhan nito naman ay wala siyang intensyon na bumalik sa buhay mo, I mean, what recourse do you have? Totoo po. Wala naman, I mean, I never advised anybody na magmakaawa para lang mahalin. I never advised Opo. anybody to na magmakaawa para balikan. I don't think I've ever done that. And I will not Opo. give you that advice tonight. So kung maayaw siya, hindi para magmakaawa ka. Opo. Mm. Actually, once lang naman po, nung nagkaroon kami ng personal confrontation last June, Mm. na sabi ko parang hindi man lang ba exempted yung pagiging mabuting anak ko, nanay ng mga anak niya, pagiging mabuting asawa ko, ganyan. Tapos po actually, nitong last week, nagkaroon pa po kami ng usapan na parang wala naman daw talagang iba, wala naman daw talagang balak palitan. Gusto lang daw talaga niyang manahimik, ganyan. So parang ako, iniisip ko na baka kailangan ko talaga siyang bigyan ng time na hindi talaga muna kami mag-uusap. Kasi po from time napunta siya dito para sa mga bata. Mm. And then imposible hindi naman din po niya ako makikita. And then kung ako naman po, hindi naman po kami napunta sa kanila. So siya lang talaga yung napunta dito sa amin. Anong gusto mo And then itanong? actually, Anong gusto mo itanong sa akin, ma'am? Hindi ko po alam kung ano pa ba. Well, Lalaban ko pa po ba to? Well, no. No. Because you are the victim here. You are the victim here. Kaya ko lang pinapaalala sa iyo yung hindi mo siya pinapasok ng bahay. Kasi it's a poignant. Tama ba yung term ko? Ano ko ibig sabihin? It is a point in your life, noong time na yon, na napuno ka na at ayaw mo na. Nagkataon lang, you did not stand your ground. Opo. And you are back to that. So I wonder, ano nagbago? Kaya ko lang pinapaalala. Nothing more, nothing less. Opo. Mm-mm. So kung tatanungin mo ako ngayong gabi, ayusin ko ba to o hindi? Hindi naman ikaw dapat mag-ayos. Hindi naman ikaw gumulo nito eh. Totoo po. Hindi Kasi ikaw. actually, Kumbaga, Papa you are just Jackson, reacting to something that he did. Hindi Opo, ikaw ang totoo gumulo po. nito. Actually, Papa Jackson, nung last December, tanggap ko na po kasi na parang wala na talaga kami. Pero kasi yung sustento niya hindi ganoon ka-consistent. So basically, nag-uusap kami para sa sustento na lang sa mga bata. Pero never ko nang inattempt na itanong sa kanya kung about sa amin. Tapos po, may nag-send na lang din sa akin ng Facebook niya kasi naka-block ata ako sa kanya. That's why sa text message talaga kami nag-uusap. And then nakita nga na yun nga may something na nalilink sa kanya. And then ang ginawa ko po kasi that time nakita ko yung profile ng girl na same sila ng almost same location sa profile. And then yung sa cover photo is almost the same din. Tapos po since teacher yung babae, ang ginawa ko, in-screenshot ko yun, in-email ko
principal, naka-CC yung DepEd. And then, sinend ko yung proof na eto kami, legal akong asawa, ito yung pamilya ko, ito yung mga anak namin. And then, the following day, yun nga po, nagkaroon na ng legal action. Pero nung napatunayan na hindi naman daw talaga naging sila, parang attempt lang. Ang nakataya ay lisensya ng babae. So, winidraw ko yung complaint. Teka lang, wait Tapos lang. po, after na, Anong ebidensya mo dahil nasa isang lugar sila? ano po kasi ano po, taga-kabilang, basta hindi ko sure kung taga-rito lang din yung girl. Pero Hindi. taga-kalapit na Tinatanong ko lugar. lang nung nag-email ka sa DepEd tsaka sa principal, anong ebidensya mo doon? Yung ano lang po, profile nila, sa cover photo. Wait lang, are they on each other's cover photos? Hindi po, almost the same. Ah, Hiwalay sila, solo-solo. Pero po kasi ang pinaka-proof ko doon, yung location, parang iisang spot, ibang magkaibang tao. Tapos po yung cover photo, nandun yung motor ng asawa ko, saka yung helmet, dun sa cover photo ng girl. well, And then yung sa asawa ko naman, nakaangkas siya dun sa motor. gets ko And na then ang gets. hindi ko kasi matanggap Kumbaga, it was taken in the same, in the same space and time. Nagkataon lang na they are Yes not po. in the picture. Yes, opo. Tapos po may nakapag-share sa akin na nag-my day daw yung asawa ko nitong babae na nagtataka sila na bakit hindi ako. Ganyan. Opo. Tapos po, meron daw po nung una na parang silang dalawa, tapos yung sumunod ay solo ng babae. Ganyan. So ako po talaga kasi nung una, parang feeling ko wala na akong pakita. Pero nung nalaman ko yun, parang hindi kasi ako ready kasi ever since sa ilang taong pagsasama namin, never nagkaroon ng third party. So parang medyo last day din talaga ako pinakot. Parang bagong sakit ng ulo yon, ano? Parang Opo, sobra. Kasi way back. Actually, kahit high school pa. kakampi mo ako sa part na yun. Hindi mo lang kaya patunayan kasi, di ba? Pero alam naman natin kung magkaduktong sa iisang panahon yun, di ba? Totoo po. Tapos po kasi doon ko nalaman na nag-ride sila. Ganyan. Bago magbagong taon, pero before Christmas, nalangi ako sa sustento. Ang dami niyang sinasabi na wala siyang pera, ganyan, pasensya na daw. So parang ako lalo kumulo yung dugo ko na, kapal naman ng mukha mo, wala kang pang sustento, pero nakakapag-ride ka, ganyan. Doon pa sa lugar na gusto kong puntahan, pero iba palang kasama mo. Saan ba yun? Sa Dingalan, Aurora po. Sige, papaangkas kita papasundo kita ng angkas ngayon, ha? Magbihis ka, mag-helmet ka dyan. Ako nang sagot ko Ayun na yung po. beya. Ayun. What do you wanna ask me? Imbis na matuwa ako, pag nakikita ko talaga yung about sila, ganun, hindi na ako natutuwa kasi naalala ko yung ginawa niya sa akin. Tapos po, ayun, para ang sabi po sa akin, late na nung nalaman ko, parang tinigil na daw niya. And then, nung nag-my day po kasi ako noon about doon sa naging issue ko sa kanya na parang pinagtabi ko yung profile nila, ganyan, galit na galit ako. Sabi ko, ay, kung makakopol ng picture, kala mo mga first time na in love, ganyan. Samantalang ako, ilang taon kaming kasal, never ginawa sa akin, ganyan. Tapos may nagsabi sa kanya na friend niya, na naging friend ko din sa Facebook. Tapos after, parang kinabukasan pa niya ako about doon. Then, Anong ginawa sa'yo? Nag-usap kami. Okay. Kinabukasan. Opo, personally. And then, yun nga po. Tapos nalaman ko rin po kasi na meron po kasi akong kakilala na hindi niya natiis na hindi i-message. Nakita kasi yung profile. At yun, ang pinaka-profile ng girl sa babae. And then, dun din po nalaman namin na meron pala siyang jowa na seaman. So, on and off yung kanilang relationship. Tapos that's why, ito naman, parang ang dating sa akin, gagawin pa nakiputas din yung asawa ko. Parang dun po ako nagkaroon ng lalong na i-push na ipaglaban yung asawa ko. Kasi parang, papagtaman na nga lang ko, dun din sasabit ka pa. Ganyan. Tapos po, nung kinausap ko... wait lang. Na. Isn't that a wrong motivation? Parang. Yeah, it is. Parang desperado sa part na yun. Sa'yo nang galing yan. I was about to say it, di ba? Opo, ramdam ko rin naman po. Yes, very desperate. No? Ramdam ko rin. Tapos po kasi nung nag-usap kami the following day, sabi niya parang wala na nga daw yun, parang muntik lang, ganyan. Tapos po, email,
yung girl na wala naman daw talaga silang naging relasyon, ganyan. Kasi may jowa daw siya talaga na ganito, ganyan. Tapos po nung sinabi ko sa kanya na hindi ko alam na may jowa yung babae, kasi hindi nga daw, pero hindi ako naniniwala. Excuse me. Tapos po ayun, nag-usap kami na ayusin namin para sa mga bata. And then, nung na-realize ko po yung naging fault ko din kasi syempre kumbaga na-expose siya, kumbaga yung mga naging issues, tapos kumbaga doon ko na-realize yung gawa ko way back. So parang last 2 weeks ako yung bumabawi. Nakakututulungan ko siya until ma-settle lahat. Ako I love you, tapos wala naman din ako nare-receive na anything, puro salamat lang. Pag napunta siya dito, Alam mo, nilalambing ko wait pa. lang, MJ. Isa yan sa pinakamasakit sa lahat, ha? Ano? Yung Diba? yung mag-I love you ka ng sagot, thank you. Parang ano yan, walang pagkakaiba yan sa nagbihis ka kasi may outing, di ka pala kasama. Totoo po, totoo. Sobra. So, parang napagod na lang din po ako. Bakit tayo magkausap ngayon? Yun nga po, kasi ang tagal ko nang hinihintay yung magiging advice mo sa akin. Although medyo mali Anong na tanong naman mo? Huwag mo sa na akin. paliwanag kung ba't ka, ano yun? Anong tanong mo? Wala na ba talaga? Hindi ba niya marirealize yung worst ko? Kasi alam naman niya kung paano ako naging Wait, asawa ganito, nanay ng MJ, mga anak. MJ, ask me the Opo. question. You don't need to explain the question to me. Ano po? Wala na po ba talagang pag-asa? Ulitin Kung mo. wala na talaga. Well, pag-asa is a different thing sa... Magkaiba kasi pag ang tanong natin, if our premise is, wala na ba pag-asa, it's a completely different thing from asking the question, is it even right to keep on fighting for this? At yun talaga yung term. Hindi ko lang iyan. Hindi na yung worth Opo, it pa ayun. ba? Hindi na yun eh. Ang tanong dito kung tama pa ba? Opo. Diba? And I know that you know the answer. Opo. Opo. Alam mo na ang sagot dyan ay hindi na. Alam mo yan. Opo. Gusto ko Even lang before sa'yo. even before calling the show. Alam mo yan, di ba? I mean, Opo. ganito nakikita nyo to sa mga wall-wall ninyo, di ba? Pinapost ng mga tao mahilig magparinig, di ba? Baka i-post ko na nga rin to eh. Di ba that some people, and even yourself, will try to blame yourself for reacting because they did you wrong or someone did you wrong. I'm not saying na Opo. lahat ng ginawa mo ay tama or ideal. That's not what I'm saying. Opo. Hindi mo kasi, well, looking back, pwede mo sabihin na dapat hindi ko ginawa ito, hindi ko ginawa iyan. But during the time that you were reacting to it, you were reacting out of frustration, out of anger. Diba? Opo. Out of the feeling of betrayal. Doon ka nanggagaling eh. Pwede Opo, tayo totoo. magtalo-talo ngayong araw na to whether your reactions were over the top or sakto lang or kulang. But then again, Opo. the point is you are reacting to what he's done to you. Totoo po. And in your story, I do not believe that he has done enough para pagbayaran yung kasalanan. Siya naman nag-umpisa. I mean, Totoo po. you shouldn't be doing this right now. Dapat nga sa'yo nagpapatawad yung role mo ngayon eh. Pero ang dating ngayon, Totoo parang po. ikaw pa yung nagmamakaawa na balikan ka niya despite the fact that you did not start any of this. You did not want for any of this to happen. Totoo po. So it's Parang unfair. nasasaktan It's po ako unfair. sa part na sinabi niya sa akin na kahit ano daw gawin ko, wala na daw babalik sa akin. Na parang, kasalanan ko. Parang ganun po. Kung sana matatapos ko yung sinasabi ko, okay na. Kung kasali ako, no? Okay. Sorry po. Okay ba yun? Matatapos ko yung gusto ko sabihin. Sige po. Sige po. Well, yun lang naman. Natapos ko naman.
Na, yung pakikipaglaban, no? When we fight for someone we love, that is only acceptable when the person we are fighting for is worthy of the fight that we're gonna launch, di ba? Kasi kakalabanan natin yung buong mundo eh. Para ipaglaban siya, tapos ang ending, parang tayo lang nakikipaglaban sa isang problemang hindi naman tayo nag-umpisa. Totoo po. Ain't that a little bit unfair sa iyo? Siyempre hindi po. Yeah, it's too unfair sa iyo. Alam mo yan. It's unfair. So if your question is a simple question of saying, asking, Papa Jackson, do I still fight for it? Well, ano bang dahilan mo ng pakikipaglaban sa taong ayaw maipaglaban siya? Totoo po. Hindi ba't parang Ayun nga. inuubos mo yung sarili mo para sa kanya? Tapos, well, bottom line is, you cannot be consumed, di ba? When you fight for someone, that's going to cost you yourself. Tapos yung taong yun, Totoo. parang wala nang pakialam sa ibinibigay mong, di ba? Opo. Opo. Actually po, nung naging okay kami nitong first to second week of January, tinutulungan ko pa rin siya financially. Then, ang sabi ko niya, parang gusto ko ng assurance na kung ano pa ba, kung tama ba itong ginagawa ko. Kanya, naman, susugal na naman sa'yo. Pero kasi, once na maubos ako, dama yung mga anak ko, dama yung mga anak natin. So, gusto ko, kumbaga, yung tinutulong ko sa kanya is in a way na alam ko na magiging okay MJ, siya. Pero parang MJ, dun pa lang, MJ, opo. can you allow me to finish everything I'm going to say before you jump into something and tell me something again? Ay, okay po. Sorry. Because sorry. I have a feeling that you are not digesting what I'm telling you. Kasi sumasagot ka lang na hindi ka nagre-react sa huling sinabi ko. I am not here to have a debate with you. I want to have a dialogue with you. Okay po. May pakiramdam ako na hindi mo narinig yung mga sinabi ko. No? Pwede ko bang tapusin yung linya ko? Because if you're here to just vent out, I can understand you. If you're asking me a question, then let me answer your question. Okay po. Okay. Can I talk to you? Yes po, yes. Can I have your attention without interrupting me? Okay lang ba yun? Okay po, okay po. I want you to listen carefully. That's the reason why you wanted this conversation anyway. I don't, wala sa akin na perfect na answer, but you wanted my opinion, so please. Can I? Yes po. Number one, I have a feeling na ginagawa mo sa relasyon to. Okay. Let me talk to you again. Ulitin niyo yung mga sinabi ko because I have a feeling you did not listen to me. Ready? Okay po. Okay. Well, no one can blame you for reacting to something or to a problem that you did not help create. Hindi mo to ginusto, nagre-react ka lang. Hindi tama na parang ikaw pa yung nagmamakaawa na magbalikan kayo, ayusin to, where in fact, hindi naman ikaw ang nag-umpisa ng problem na ito. If anything, the effort should be coming from him. Yung promises, yung mga panata na hindi na uulit, he should be the one making the covenant. Yung malalimang sumpa na hindi na niya uulitin. But ang ending, ikaw pa yung parang gusto mag-save ng isang bagay na siya naman sumira. That's completely okay. That's completely fine. It shows that you love the guy. It shows that you care for the relationship. But the relationship should be two-way. Hindi lang dapat siya, hindi lang dapat ikaw, dapat dalawa kayo. Alam natin na nung nagsama kayo, nagkaanak kayo, kinasal kayo, nanumpa kayong dalawa sa bawat isa
that you're going to have each other's back no matter what. And there is no better way to show that you got his back during these times. But it shouldn't be an absolute, unconditional thing from you. Hindi pa pwedeng bigay ng bigay ka sa lahat ng meron ka. Tapos parang siya pa yung susuyuin mo. And you are right. May mga anak ka, hindi ka pwedeng maubos eh. Hindi pa pwedeng ibigay mo ang lahat ng meron ka because iba ang dynamics pag mag-asawa na kayo at wala kayong anak at iba pag mag-asawa na kayo at may mga anak na kayo. Eh di ubusin mo ang lahat pag wala kayong anak. Pero bago kanya datnan sa buhay, meron ka ng prinsipyo na pinanghahawakan kasi may nauna ka ng anak eh. At napagdaanan mo na sa ex mo yon. You already knew what it takes or what it took noong time na yon para itaguyod ng mag-isa ang anak na meron ka. And it's likely to happen again. Kaya ganito ka mag-react. Kasi alam mo na kung paano to dahil napagdaanan mo to eh. May nauna kang anak eh. So your reactions tonight, it's completely normal. What is not normal is you're allowing the guy to exploit yung love na meron ka para sa kanya. Kung love man yan. Kung love man yan. Kasi, unang-una sa lahat, hindi ko na ma-distinguish kung gusto mo bang i-save to kasi mahal mo siya o gusto mo tong i-save to kasi pangalawa na magpe-fail ka sa tatay ng anak mo or mga anak mo. Kasi kung yun lang ang dahilan, dahil may anak kayo, it's the wrong reason to fight for someone. You are never going to feel you belong to a person and that person belongs to you kung yun ang dahilan. Mag-co-parenting kayo kung yun lang yun. Again, uulitin ko, no? I do not want you to blame yourself. Your actions were not ideal. But we cannot blame you for that. Sino hindi mapipikon? Eh kung bilyonaryo kayo at nag-uubos siya ng pera, di okay lang, pero hindi eh. When he did what he did, he is putting, di ba, at risk even the future of your kids. That's an act of selfishness, what he did. So, anong point ko? Kailangan manatili ka maging matapang at matatag dito because you've got yourself. Wala kang mahita sa kanya. Wala kang mahita sa kanya. Wala kang mapakinabangan sa kanya. So if your question is a simple, do I let him go or not? Of course. Of course, you have to let this one go. But let me rephrase that. It's not about letting him go. It's about protecting what you have left sa sarili mo bilang tao. Ulitin ko ha. It's about protecting what's left in you as a person. Hindi ka pa pwedeng maubos. That's a prerequisite pag magulang tayo. Bakit? Kasi hindi lang sarili natin ang inaatupag natin eh. May mga anak ka eh. Hindi isa, tatlo yan. You are young, MJ. You are just 32 years old. There's a long way to go sa buhay na ito. So again, let's rephrase that. No? The question is not to let him go. The better term is to protect what's left.
Protect what's left. Because what's left in you is not just for you. It's for your kids. For them. You cannot afford to be the lesser version of you because you have kids. Iba pag magulang ka. Iba pag magulang tayo. Stop chasing him. Stop making him feel that you're going to move heaven and earth para sa kanya. Protect what's left. Before, there's nothing left to protect. Did I make sense? MJ? Apo. You see, there's a lot to realize when we keep quiet now. Oh. Sige na, tanggalin mo na yung tape sa bibig mo. Sagot kasi ng sagot eh. Hindi ka nakikinig eh, ha? Para ako inaaway mo, hindi ka naman inaano, ako inaaway mo. You deserve better. You deserve better. May sasabihin ako sa'yo. Ito hindi mo binabanggit sa akin to. Pero feeling ko kasama to sa dahilan mo kung bakit arit na arit kang ayusin to, no? Because at some point, may stigma sa'yo na ano nga sabihin ng iba, pangalawa na to, tapos mag-fail na naman. Totoo po. Who cares? I mean, who cares? Who cares? Ano, papakainin ka ba ng mundo? Nandiyan ba ang buong mundo pag madaling araw na at umiiyak ka mag-isa kasi ang bigat-bigat na? Why would the world matter to you if they cannot solve any part of the problems you carry? Making sense? Opo. Alam ko marami sa atin ng mga purist, no? Yung mga taong magsasabi, kasal po sila eh. So, Opo, yun din. so pagkasal kayo, magdudusa ka, you can fault me for all you want kung yan ang katwiran ninyo. So dahil kasal sila, magdudusa na lang si MJ? A marriage, let me say this one. A marriage should feel like a belonging. It should feel like a home. But in your case, kung yan ang dahilan mo, it's going to feel like a prison. Tama mali? Magiging kulungan mo yan. Okay? Opo. Thank you so much po. Sa wakas, ay nabas ko din. Oh yeah. Tagal-tagal ko rin po din na. Ang hirap po kasi maging independent woman din kahit minsan. Well, hindi naman dahil umiiyak ka, hindi ka strong eh. Ano ka ba? Apo. Ano ba feeling nyo pag sinabing strong independent woman, di umiiyak? Mas maraming Parang strong kasi, independent woman na umiiyak, hindi lang pinapakita kasi alam nila that the world should only see the braver part of you. Apo. But you got this one. You've been down this road before. Sana po. Yes, you have been down this road before and you are now the wiser version of you. So you got this. Po. You got this. Thank you so much po. Ulitin ko ha, kung mayroon ka maalala ngayong gabi, ito yung linyang yun. Ang pagpapakatanga, sinabi ko to sa interview ko kay Tony Talks eh. Ang pagpapakatanga ay requirement ng pagmamahal kung tama yung tao.
Okay? Okay po. Thank you so much po. Maraming salamat sa masayang at makabuluhang usapan Masaya. natin. Thank you so much, Papa Jackson. Marami pong salamat. Nakatempo din ako sa'yo. Bye-bye. Opo. Bye-bye po.